although this is the discovery for 2011 and lots of others, this would be a foremost. He studied business management in ABA College, completed a baccalaureate degree. He's been with us, and of course, the family of Ate Alma, Ate Lilith, and Virgo in there, and it's apart legally because of Ate Aida Tuntos. He's one of the 11 brothers and sisters of those who are living in Dumaguete. He really worked hard and has also been working with the Bumbaran Development Corporation together with Inang Makabansa for quite some time. He had really worked hard, studied hard, and now the privilege of hearing the message from our brother, churchmate, Armando Lagunero. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. At nakita natin ang oras is 12:25. Almost 12:25 na. So nakikita natin na medyo gutom na tayo ngayon, di ba? Gutom na ba kayo? Gutom. Gutom tayo ngayon sa spiritual. So bago ang lahat, tayo po'y tumayo. At meron lang tayo tatlong verse, tatlong book ang binasa natin kanina. At meron lang akong gusto i-focus. Focus lang tayo sa Jeremiah chapter 29, verse 11 to 13. So, basahin natin. Jeremiah chapter 29, verse 11 to 13. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me, and find me, when you shall search me with all your heart. Bago lahat tayo manalangin, Panginoon Diyos, salamat po muli, Panginoon. Sa araw na tuloy, alam ko, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na maging isang sisidlan, maging isang vessels para sa iyo pa. Pero salamat, Panginoon, na nandyan ka pa rin, tinawag ko pa rin ako, Ama. Lord, guide us, tulungan niyo po, Ama, na ang bawat salita na aking bibitiwan, Panginoon, na ito bibigay sa ng encouragement about sa akin, Panginoon. Bibigay sa amin ng challenge about sa akin, Panginoon. Na kung ano yung mali namin, kung ano yung dapat namin gawin, o ang dapat namin bilang isang Kristyano. So, Lord, alam ko, Panginoon, nandyan lagi Satan, nandyan lagi yung mga paraan niya, Panginoon, upang bawat isa sa akin, Panginoon, na hindi maging succeed sa buhay, Panginoon. Pero salamat dahil itong topic na to, Panginoon, ito nagbigay sa amin ng challenge na kailangan para namin na ipagpatuloy namin ang yung kabanalan ng mabuting gawa sa inyo. Salamat, Lord, at nawa po, Panginoon, kayo po ang mga sa akin at kayo po maintindihan dito sa harapan, Panginoon. Ito ay dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Salamat sa Panginoon dahil muli tumindig ako dito sa iyong harapan upang ibahagi ang kabutihan ng Panginoon sa akin. Salamat sa mga introduction ni Eiko. Dahil unang-una talaga, sa gitna pala ng paghihirap natin, ay nandun yung success sa buhay natin. So, ang pamagatan na aking gustong i-share sa inyo is, God wants you to succeed.
Gusto ng Panginoon na maging successful tayo bilang isang Kristiyano. Marami sa atin marami sa atin, minsan isip natin, kagustuhan ba ng Panginoon na manatili na lang ako lagi na filled o bagsak sa buhay Kristiyano? Pero ito tandaan natin mga kapatid. Unang-una, gusto ng Panginoon. God wants to affirm you. Gusto ng Panginoon na maging successful tayo. Yun ang pinakauna na gusto ng Panginoon sabihin. Gusto ng Panginoon, God has raised up to succeed, not to fail. Gusto ng Panginoon na maging nagatagumpay tayo. Wag tayong bumagsak sa buhay natin. Bakit nga ba? Minsan, nag-fail tayo. Bakit nga ba minsan, makikita natin ang buhay natin, lagi tayong talunan? Siguro mga kapatid, unang-una nagkukulang tayo in prayer life. Pangalawa, worship habit. Yung worship pa natin sa Panginoon is naayon ba sa kalooban ng Panginoon? At ito ang pinaka-the best. Personal devotions yan. Ito yung bagay na nakakausap natin ang Diyos between sa'yo at ang Panginoon. Although, sa atin nagkukulang talaga ito. Aminin natin, minsan busy tayo sa mga bagay na hindi natin na walang pakinabang para sa Panginoon. Kaya, nanatili tayo talunan. Tama po, diba? Bakit ganito ako lagi? Nanghihina ako lagi. Kagaya nga sa isang magaling na boksingero na si Manny Pacquiao, kung bakit naging successful siya. Kung bakit naging challenge siya, naging siya ang pinaka-champion sa buong boksingero dito sa Pilipinas. Sa buong mundo. Una-una, nandun yung porsigido siya. Sa kanyang ginawa, porsigido siya na manalo. Disiplina sa sarili. Nandun lahat ang kanyang ginawa sa buhay. So, gusto ng Panginoon na hindi tayo dapat manatili na tayo ay talunan. A consistent prayer in life must be, una-una, battles are won in prayer. So, bawat laban natin, bawat laban sa mga historical na makikita natin sa Bible, yung mga war, di ba? Nanalo dahil nandun yung prayer nila sa Panginoon. Nandun yung support niya, Panginoon. Nandun yung guidance ng Panginoon sa buhay natin. Pangalawa, sin is conquered in prayer. Malaking tulong talaga pala ang panalangin. Para mailayo tayo dun sa kapahamakan. Mailayo tayo dun sa pagkakamali na ginagawa natin. Sa araw-araw, sa darating pa mga buhay sa ating buhay natin. Pangatlo, discouragement is defeated in prayer. Kung mayroon ba tayong puso na nag-discourage ako, Lord, ayaw ko na. Lord, ayaw ko na ipagpatuloy. Lord, talo na ako. Pero tandaan natin mga kapatid, ang gusto ng Panginoon na tayo ay maging successful sa buhay natin. Yun ang dapat natin ipasok sa isipan natin na ang gusto ng Panginoon na maging tayo ay isang always a champion, always a winner. Yun ang gusto sa buhay natin ng Panginoon. God is exalted in prayer. When God is exalted in prayer, He will fulfill you in the plans for your life.
He will please you within your heart and your mind and your vision. So, nandun siya. Kung ano yung heart desire mo, kung ano yung vision mo sa buhay mo, nandun yun. This vision will be drive you to move forward. Yung vision, kung ano yung nandun yung guidance sa pahin mo, ito yung paraan para makaroon tayo ng move forward. Para maipagpatuloy natin ang mga bagay na dapat gusto ng Panginoon para sa ating buhay. Gusto ng Panginoon na maging, hindi tayo naging tagal, hindi ganito lagi ang bakit blessing. Gusto ng Panginoon na mas lalo pa tayo malakas, mas lalo pa tayo, hindi lang physically, kundi spiritually sa buhay natin. Yan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Even you feel in some of your efforts, you will get back on your feet and dust yourself off and continue on. So, basahin natin dito sa Proverbs. Proverbs chapter 73, verse 1 and 2. In King James Version, basahin natin. Truly God is good to Israel, even such as are of the clean heart. Verse 2, but as for me, my feet will almost gone, with steps hard will night sleep. Proverbs chapter 73, verse 17. Nakikita din natin ulit na until I went into the sanctuary of God, when I understood, I therein. Proverbs chapter 73, verse 23 to 24. Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holding me by right hand. Verse 24. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me thy glory. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to thy glory. Psalms chapter 73, verse 20. My flesh and my heart feel it, but God is the strength of my heart and my portions forever. And the last, Psalms chapter 73, verse 28. But it is good for me to draw near to God, and I have put my trust in the Lord God, that I might declare all thy works. Kapatid, lahat po ng sinasabi doon sa Psalms chapter 73 ay nagbigay sa atin ng encouragement. Doon sa chapter 73, verse 26, my flesh and my heart feel it, but God is the strength of my heart and my portions forever. Sipin mo kapatid, kahit pala hinang-hina na tayo, kahit pala na nakikitaan din ng Panginoon na, Lord, bagsak na ako, hindi ko na kayang tumayo. Kagaya sa nangyari nila sa buhay nila Jeremiah, buhay ni Elisha. Pero salamat sa Panginoon dahil nandyan siya. Give the strength of our heart. At habang buhay pa niya, magagawin para sa buhay natin. Habang buhay pa niya gawin sa buhay natin, maganda tayo, dapat maging saksi sa buhay natin, na dapat, di ba, sa lahat pa ng bagay na yun na ginawa sa buhay natin, ano pa ba dapat gawin natin? Manatili pa ba tayo sa naging talunan? Manatili pa ba tayo na naging lugmok doon sa ganung bagay na hindi dapat nating gawin? Actually, sa kapatid, mismo ako sa puso ko, tinamaan talaga ako sa minsan. Ito yung, hindi lang sa akin, kundi bawat sa atin. Nagbigay sa atin ng challenge sa atin. Na dapat pala natin, iayusin natin, unang-unang puso natin sa Panginoon. Pangalawa, dapat magbigay tayo ng time. Yung time na yung time na natin na naging malapit tayo, para isang kaibigan lang yan eh. Kung ang isang kaibigan, isang best friend mo, pag palagi mo siyang kausap,
eh Jack, maging close kayo sa isa't isa. At yung kaibigan mo na yun, ay yung nabibigay sa'yo ng tulong kung anong ang iyong pangailangan. Yun ang kaibigan natin, which is Jesus Christ. Yun ang kaibigan natin na tapat sa atin, buhay natin, na kahit anong mangyari, kahit puno man tayo ng problema sa buhay natin, hindi tayo niya pinapabayaan. Salamat sa Panginoon dahil yung love niya sa buhay natin is unconditional love. Wala siyang kapalit eh. Wala siyang, kahit sa gitna na tayo ay naging pasaway lagi. Nagkukulang tayo, wala tayong time sa Panginoon. Minsan hindi natin nagawa ang dapat gawin para sa Panginoon. Pero minahal pa rin tayo. Salamat dahil nandun yung totoong pag-ibig niya sa atin. So itong bagay na to, yung Book of Psalms, ay si David. Si David po ang sumulat ito. At siya po ang gumawa nito at nagbigay sa atin ng challenge sa atin. At bigyan natin ng pansin yung anong gusto ibig sabihin ng Book of Psalms chapter 73. Una, yes, I have gone through the discouraging times. Minsan, nandun yung nangyayari din sa atin, na discourage tayo. Nag-discourage tayo sa una-una sa kasamahan natin, nag-discourage tayo sa paligid natin, nag-discourage tayo sa mga pangyayari na lagi na lang tayo ay paliman. Lagi na lang tayo ay bagsak. Pangalawa, yes, I have seen times when I look at first glance like an enemy was winning. So, minsan, lagi na lang panalo sa Satan eh. Minsan naisip natin yun eh. Pangatlo, but I made a trip to God's sanctuary, and I knelt on God's altar, and He came through for me. Yun pala, kailangan natin lumapit sa Panginoon. Iluhod natin sa harapan ng Panginoon. Lord, I surrender. I-surrender ko yung puso, na yung hindrance, yung mga bagay na nagbigay sa akin ng hadlang to move forward. Yung hadlang na yung focus ko ay sa Panginoon, yun ang dapat natin isurrender sa Panginoon. Pangapat, I have discovered that when I can go no farther, He will take me the rest of the way. So, kahit malayo man tayo, nandun siya lagi. At lagi nakaalala sa bawat daan na ating pupuntahan. Panginoon, I have found that in the areas where I am weak, He will be my strength. Kapatid, sa gitna na tayo pala ay hinanghinaan na. Sa gitna pala ay tayo lugmok na sa kahirapan, kabiguan, lahat-lahat, mga kapatid. Pero tanda natin, God is our strength. Ang Diyos ang bigay sa atin ng kalakasan upang maibangon muli sa gitna ng tayo ay bagsak sa buhay Kristyano, sa buhay spiritual pang mga kapatid. It is to keep you in your eyes on Him and concentrate please on things going around you. So maging focus tayo. Siya yun ang maging focus, siya yung daan para maging focus tayo doon sa gusto nating mararating. Kasi God wants you to be successful. Gusto ng Diyos na straight to the line. So gusto natin tuloy-tuloy yung walang hadlang at walang mga tinik sa daan sa buhay natin. Yung mga tinik natin ay nandun sa paligid natin. Kaya ang kalaban natin dito marami. Una-una sarili natin. Pangalawa, si Satan. Yung pride natin, lahat nandun yung mundo. Yun ang kalaban natin, yung flesh. Galas of the flesh. Yun ang kalaban natin. Mahirap. Pero walang imposible sa Panginoon. Kung tayo, unang-una, focus tayo sa communication natin sa Panginoon.
devotion, personal devotion sa atin, prayer. Yun ang kailangan natin para mas lalo tayo maging isang malakas, maging isang matatag, at mananalo tayo sa isang battle of sin. Keep your eyes on what God is doing and not on what your enemy is doing. So dapat pala, bigyan naman na natin ng pansin kung ano ba ng bagay na nagawa ng Diyos sa buhay ko, sa buhay natin. Huwag natin bigyan pansin ang bagay na ginawa ng enemy sa atin sa buhay natin. Which is Satan. Satan, sabi ng Bible, just a roaring lion. Isang tigre, isang leon na gutom, gumagawa siya ng paraan para tayo ay mapabagsak. Yan ang gusto ng Satan. Example. So, bigyan natin ng example para mas lalo natin maintindihan. Israel left Egypt, headed for the promised land. They should give gone immediately from Egypt into Canaan. But they got hung up in the wilderness. Napansin natin, yung mga Israelites, ilipat siya doon sa doon sa promised land. Tapos kung bakit nanatili pa rin sila, umiikot lang siya sa hindi na narating doon, nanatili doon sa wilderness, at hindi na narating yung promised land. Alam bakit? Dahil ganoon din tayo minsan. Kaya kung bakit nanatili na kay ganito, nanatiling ganyan lang tayo dahil unang-una, yung wilderness sa buhay natin, which is our sin. It's our sarili natin. Nakukulang tayo para sa Panginoon. Nandun, dapat dedicated tayo eh. Kung ayos natin na lumago tayo, spiritually, sa gawain natin sa gawain natin dito sa ating church. Nandun yung heart dedicated. Nandun yung surrendered heart. Nandun yung bagay na makatulong para malago yung isang gawain. At naintindihan ko ganyan, kung bakit ganun pala nangyari na hindi, imbis na in a short time, marating niya yung promised land, tumagal na almost years. 40 years ba yan? Di ba? Isipin niyo mga kapatid, gusto pala ng Panginoon na maging succeed tayo kaagad, pero ang problema sa atin ay yung sarili natin. Natutulang tayo. Don't get tangled up in the wilderness. Huwag natin manatili tayo doon. Going to God's promised land that He has prepared for you. Dapat focus tayo. Dapat tuloy-tuloy tayo. Para ito yung promised land, sinabi ng Panginoon sa bahay ng aking ama ay marami sila. Nandun yung darating yung panahon na tayo ay kukunin ng Panginoon at nandun yung promised land. Nandun yung bagay na dapat tuloy-tuloy tayo. At hindi tayo manatili doon sa wilderness ng buhay natin na, Lord, bakit punong-puno pa rin ako ng paghirap? Lord, bakit? Anunan pa rin ako, Lord? Bakit hindi ko ito makakayanin? Pero hindi mo pala alam, may nag-iisang Diyos pala na gusto kanyang tulungan. Ang problema nga lang, ang iyong sarili. At ayong time para sa Panginoon. So ito, mga kapatid, bigyan natin focus. Pag-aralan natin. Yung ano bang sa gitna ng kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin, bigyan naman natin focus yung kagustuhan naman ni Satan. Ano nga pa ang kagustuhan ni Satan? Marami. Unang-una mga kapatid, ito
He will do everything and anything to hinder you. Gusto ni Satanas na ang mga bagay na makahadlang sa iyo sa pananampalataya. Una-una mga bagay kung gusto pupunta ako ng church, ay tinatamad ako. Pagbasa ko ng Bible, ay, tuyat ako, galing ako sa trabaho, tuyat ako. He will do everything and anything to hinder you. Pangalawa, mga kapatid, Satan does not want you to succeed. At pangalawa, he will seek to hinder your spiritual development. So, gusto ng ni Satan na kung makitaan natin, kunwari, si Lilith, gusto makitaan ni Satan si Lilith na nag-grow siya spiritually, nag-pray si Lilith, nanalangin si Lilith, nag-devotion si Lilith, focus siya sa church, may time siya to teach sa mga kabataan. He will seek to hinder your spiritual life. Yung spiritual life, Lilith, bibigyan ay discouragement. Una-una, paano? Para yung bagay, ang mundo, ang paligid, yun ang mga bagay kung bakit ay nagkahadlang para tayo lumago sa spiritual. Pangatlo, he will seek to prevent your spiritual success. So, yun. Kung ayaw na ayaw niya na mag-successful tayo, ayaw na ayaw ni Satan na yung balik days lumago. Ayaw na ayaw ni Satan na masaya tayo. Kasi, yun nga, kalaban nga natin yun. Kalaban na ng Panginoon ni Satan. So, ayaw na gawin natin na maging masaya tayo. Pero dapat, huwag nating hayaan. Huwag nating hayaan na ganun lagi tayo. Gusto ng Panginoon sa buhay natin, maging successful tayo. Gusto ng Panginoon maging champion tayo. Gusto ng Panginoon na sa lahat ng bagay, may panalo natin ang laban. Kasi tayo habang nabubuhay sa mundo, ay may laban tayo sa mundo ito. Laban natin ang mundo, laban natin ang sarili, kalaban natin ang lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Yun nga eh. Minsan, dahil tayo ay tao lamang, mangyari din sa atin. Pero salamat sa Panginoon dahil itong word na ito, gusto na ituro sa atin, itanim sa isipan natin, sa puso't isipan natin, na tayo ay manalo. But once a child of God sees the victory of God, which is success, he will never be the same. Una-una, he will continue long for victory. Gusto ng Panginoon na kontrolin tayo, lagi tayo mananatili at mananalo tayo. Win the victory. Pangalawa, he will hunger for spiritual life. Manatili tayong gutom. Manatili tayong gusto makinig, gusto natin spiritual life natin, gusto natin lumago. Gusto natin, parang isang halaman lang yan eh. Ang isang halaman, na kung wala yung fertilizer, kung wala yung pagbili, ay tsak, bansot yung halaman na yun. Gusto natin, diligan natin ang puso, isipan natin para lumago tayo pero spiritually. Gusto ng Panginoon yun. He will continually, he will hunger you for spiritual success. Pangatlo, he will fight of faith. Yung panampalataya natin, God is faithful. Yung panampalataya natin na tayo ay may Diyos na buhay, kaya niya tayong alagaan, kaya natin suportahan sa lahat ng Panginoon natin. Yung panampalataya na minabigyan sa ating challenge, na dapat pala kailan may balik itong bagay, yung mga bagay na gusto kong, yung kamutihan, bagay na binigay ng Panginoon sa akin, dapat ko ito ibalik sa Kanya, dahil sa Kanya ito'y galing. At ito lang ito na great threat is no longer an option. Satan wants you to fail. He wants you to go around.
Unang-una, mga kapatid, feeling like a failure. Yung pakiramdam natin, bagsak na bagsak, feeling like a failure. Down na down. Parang problematic ka, di ba? Naranasan naman natin, problema tayo, di ba? Naranasan natin na wala na akong tao sa paligid. Naranasan ko na Lord, nag-isa na lang ako. Lord, yan ang gusto ni Satan. Feeling like a failure. Pangalawa, thinking like a failure. Nag-iisip tayo. Lord, hindi ko to kaya. Iniisip ko, Lord, kaya ko ba yan? Kaya ko ba na pangunahan ang isang gawain? Kaya ko ba, Lord? Yan ang naisip natin minsan, mga kapatid. Pero gusto pala ni Satan yun para tayo ay bumagsak bilang sa Kristyano, bilang spiritual life. Thinking like a failure. Pangatlo, acting like a failure. Gumagawa tayo. Sa gawain natin, parang wala akong gana eh. Pero hindi na alam na gawain sa Panginoon yan eh. Acting, ibig sabihin, dawit tayo kumilos para sa Panginoon. Lagi tayong talunan. Kung bakit, Lord, pero hindi na alam na tungkuha na pala si Satan eh. Satan, feel si Brother Arman, no? Gusto talaga ng Satan. Buti na lang. Pero hindi na alam na may Diyos ako. Hindi niya alam ni Satan na kahit na failure ako, tapayo pa rin ako dito sa pulpito na ito at i-share ko ang gasto sa Panginoon. Hindi niya alam ni Satan na kahit talunan tayo, mas makapangyarihan ang Diyos sa akin. Kaya pa natin tumayo. Kaya pa natin lumaban. Kaya pa natin dahil may Diyos tayo eh. Pangapat, looking like a failure. So, tinitingnan natin, bagsak na talaga, oh. Tingnan mo nga, di na makabangon. Para yung laban ni Pacquiao sa laban ni, yung pinakahuli na laban ko, si Morales. Bagsak na. Pero, di niya alam na meron pala tayo na mas malakas at makapangyarihan ng Diyos na kahit maranasan lahat ng feeling na yon, ay patuloy pala natin dapat harapin si Satan. Praying like a failure. Nagpipray tayo like a failure. Minsan nagpipray tayo, Lord, Jesus name, amen. Lord, salamat, Jesus name, amen. Hindi sincero yung pag-pray natin. Yung pag-pray natin ay parang wala lang. Basta nakapag-pray na ako. Mali po yun, mga kapatid. Gusto ng Panginoon na yung communication niya dito sa'yo is sincere. Yung prayer mo dapat sincero talaga, mga kapatid. Yun ang gusto ng Panginoon. Worshiping like a failure. So, minsan na-worship tayo pa sa kantahan. Walang gana, kumanta. Mali yun eh. Nais ituro ng Panginoon sa atin. Itawid tayo worship sa Panginoon is dapat nandun yung gana. Nandun yung active. Nandun yung kalakasan. Para na-worship natin ng Panginoon na may katuwaan. Sa magitan ng pag-awit. Lakasan natin. Kung alam natin yung kanta. Diba? Napakasaya, diba? Napakasaya na worship natin ng Panginoon. Tumawi tayo na may katuwaan. Diba? Ang saya ng feeling na ibahagi natin na ang mga bagay na para sa Panginoon na may katuwaan to help each other. Sa magitan ng pagbibigay, kung anong bagay na naitulong na itikilalahatin sa Panginoon, napakasaya po ba? Which is yun nga, worshiping like a failure. Pinakahuli, praising like a failure. Kasi praise natin ang Panginoon, tambay na tamlay. Yun. Gusto na Satan yan.
He wants you to think and feel like you were destined by God to feel. He wants you to think and feel like you were destined by God to feel. So gusto talaga niya na yung direction mo ay papabagsak. Kaya naranasan na ganong failure, ganong feelings. Kasi gusto ng Panginoon, gusto ni Satan na ganon ang mangyari sa buhay mo. But, ito tanda natin pa yan. But who cares what Satan wants? Anong pakialam natin kung anong gusto ni Satan? I am much more concerned about what God wants. Para sa akin, ang gusto ko, wala akong pakialam kung anong gusto ni Satan. Ang gusto ko lang, what God wants. Anong gusto ng Panginoon para sa buhay natin? Para manatili tayong success, manatili tayong champion, manatili tayong kalakasan para sa Panginoon. Unang-una tanda natin, mga kapatid. God, He created you after His own image. Ginawa tayo ng Panginoon, kawais niya. Kagaya niya. Di ba sapat yun? Binigyan tayo ng karunungan. Salamat sa Panginoon dahil yung palang bagay na yun, ginawa niya para sa atin. So live in peace and not despair. To be the head and not to the tail. Di ba nakita natin sa isang verse kanina na maging ulo at hindi buntot. Pag sinabing ulo, ito yung ulo na nag-iisip o anong gagawin natin, di ba? Ito yung, nandun yung store of knowledge. Huwag yung buntot, susunuran lang eh. Di ba? Nag-isip tayo. Binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon para yung mga bagay na gusto natin maging success ay may tama. Normal lang mga kapatid eh. Normal lang na magkamali tayo. Normal lang na yung mga bagay na nagkamali tayo. Pero ang bagay na mali na yun, ito yung dapat natin pag-aralan na sa susunod nating step ay maging ingat na tayo, maging challenge sa atin na mas lalo pa tayo maging matatag para upang tayo maging success sa buhay natin. So obey His commandments and not the desire of Satan. Gusto ng Panginoon yun. Yung victory natin, na ma-obey natin ang commandments, not the desires of Satan. To have an expected end. Lahat tayo ay may katapusan. Lahat ng bagay ay may katapusan. Yun yung target natin. Meron tayong target para maging success natin. God wants you to feel like this champion as you are. Tingnan natin ang buhay ni David. Ang buhay ni David, bago siya naging champion, dumaan sa kanya ang buhay na bagsak. Dumaan sa kanya buhay yung mga temptation. Dumaan sa kanya, bago siya naging isang king. Bago sa kanya naging hari. So, dapat, yung buhay natin, dapat ihalintulad natin sa buhay ni David. God wants you to feel like a champion you are. Think like a champion. Mag-isip tayo na mag-isang champion. Act like a champion. Pray like a champion. Worship like a champion. Praise like a champion. Fight like a champion. Yung laban natin sa mundo natin, sa buhay, mundong ito, we're just a soldier. Katulad tayo ng isang sundalo na kailangan natin humarap, kailangan natin yung helmet. Para isang Roman soldier. Binabasa isang Roman soldier, meron helmet siya, may sword, may bracelet, of feet, mayroon siya lahat-lahat, marami siyang bagay na panglaban. Dapat ganun tayo. Before we fight, bago tayo lumaban, handa tayo. Bago tayo lumaban sa buhay. Especially mga kapatid, dapat
fight like a champion. Testify like a champion. Dapat, yung testimony natin, champion na champion. Kung ano tayo, kung anong pinapakita natin bilang isang Kristyano, o sa paligid natin, dapat ipakita natin na champion tayo. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Preach like a champion. Ito the best. Preach like a champion. Pag sinabing preach, you share the gospel. Papakita mo dapat sa bawat nakapakinig na una-una, naging encouragement ba? Naging practical ba sa buhay nila? Naging bagay ba ito na ito ba'y nagturo na you have a desire heart na ito kailangan ng bawat tagapakinig. Preach like a champion. Panghuli, sing like a champion. Yun nga, sabi ko kanina, muli, na tayo mawit na may champion, na may kagalakan. Sing like a champion. Mga kapatid, ayaw ni Satan na gano'n na mangyayari natin. Gusto ni Satan na manatili tayo sa isang wilderness sa buhay natin. Lagi natin tatandaan, mga kapatid. The Word of God is just a sword. Ang salita ng Panginoon ay isang solid na sword na pupuksa sa ating puso isipan. At dapat natin itanim, at dapat natin i-apply, mga kapatid. Hindi lang pumasok sa isipan natin at lumabas sa kabila. Hindi yun. Gusto ng Panginoon na once na itanim sa buhay mo, gusto ng Panginoon na ipamuhay mo bilang isang anak ng Diyos. Rise up, go into the sanctuary. We don't hold the altar and call upon the name of the Almighty God until heaven moves him. Ilapit natin, kapatid. Ilapit natin. Sa Panginoon, Lord, ano ba dapat baguhin ko sa puso mo? Lord, bakit ganito ako lagi? Bakit lagi ang talunan? Pero salamat dahil you remind me para manatili ako, para mas lalo akong malakas, mas lalo akong matatag bilang isang Kristyano, bilang isang anak mo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil diyan ka. Kahit ako ay nagkukulang, kayo pa rin na nagkukulang sa akin. If you can do it, you have the next David. So tayo ay posible na maging David din tayo. So David is champion of champions. God's word says, you are destined to win. Gusto ng kaasayta ng Panginoon, gusto na niya na tayo ay nandun, destined to win. Naging mananalo tayo. Unang-una, in spiritual conflicts. Yung conflict natin sa spiritual life, yung bagay na nagkukulang tayo spiritually. Pangalawa, yung fleshly conflict, yung pita ng laman, yung sarili natin. Gusto ng Diyos na maging champion tayo at may panalo natin ang laban sa buhay. In physically battles, sickness, disease, and pinakahuli, in ministry, relatives, activities. Yung mga ministry natin, mga kapatid, bigyan natin pansin. Anong dapat dito sa gawain natin dito sa church? Anong dapat gawin natin na may mali eh. Kung bakit dito lumago. So, let's twist natin. Baguhin natin yung strategy. Ganun eh. Sa kurso ko, business management, ay nandun yung regarding how to manage a business. So, nandun yung dapat, pag nag-isip ka ng business, which specific. Specific, realistic, and attainable. Pag sinabing specific, dapat yung target mo ay makatotohanan. Unrealistic. Attainable, maaabot mo dapat in reality. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. So, nagawin natin yung bagay na dapat natin baguhin. This 2012,
alam ko na maraming bagay na gusto gawin sa buhay natin dito sa church na to. So, alam ko, God has give us a knowledge to para pangunahan natin kung sa atin. At manatili tayo sa gitna ng mga temptation Satan, sa gitna ng mga bagay na which naisip natin, na yung failure natin sa buhay natin, manatili tayo dapat like a champion. Mag-isip tayo na ng isang champion na gagawa tayo ng paraan, lumaban tayo like a champion. Yun ang dapat gawin natin, mga kapatid. Huwag na natin pilihin na si Satan ay mananalo lagi sa labanan din. Hindi gusto ng Panginoon yun. Gusto ng Panginoon na tayo ay mananalo. At champions of a champion. Tawagan natin si Pastor para po sa closing prayer.